sa ating pong pangunahing balita. Napakasinungaling! Yan po ang buwelta ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel laban sa panibagong akusasyon ni Zaldico. Pati ang First Lady raw ay nadamay na at kinukonekta sa importasyon ng bigas at ng sibuyas. Sa video nga pong inilabas ni Ko, idinidiin niya si First Lady Lisa Araneta Marcos sa usapin po ng pagtaas ng presyo ng bigas at sibuyas. Ayon kay Ko, hawak daw ng kapatid ng unang ginang na si Martin Araneta ang importasyon ng sibuyas. Kaya daw nagkaroon ng investigasyon ang Kamara noong pong 2022 dahil sa pagsipa sa halaga ng sibuyas. Tumawag daw si First Lady kay nooy House Speaker Martin Romualdez para ipatigil ang investigasyon. Ganyan din daw po ang nangyari nang sumipa ang presyo po ng bigas noong pong 2023. At ayon po kay Ko, may ipinakita umanong confidential report sa Committee on Agriculture si Laurel at nakasaad daw doon na hawak ng First Lady ang rice importers. Kaya tumawag daw si Congressman Sandro Marcos noon kay Romualdez para ipatigil ang investigasyon ng Kamara sa bigas sa utos daw ni Pangulong Marcos Jr. Ipinakita ho naman ni Chu Laurel ang sinasabing confidential report ni Ko na naglalaman daw ng mga listahan ng rice importers na sangkot sa smuggling. Wala daw dyan ang pangalan po ng unang ginang. Wala pa daw pong direct na sagot ang First Lady sa mga bintang nitong ni Ko. Pero balak daw ni Laurel sampahan ng reklamong cyber libel ang dating mambabatas. Samantala, nilinaw po ni DPWH Secretary Vince Dizon na malinaw ang mga kasong inirekomenda nila sa ombudsman na isasampa laban po kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay pa rin po yan sa flood control scandal. Sa panayam po sa programang ito ay ginit ni Dizon na inirekomenda nila at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng plunder si Romualdez. Dahil pa rin yan sa panahon daw niya mas lumobo ang kontrata ng mga questionabling flood control projects na konektado kay Zaldico. Pinakakasuhan din daw si Romualdez ang kasong graft at indirect bribery. Pero ang paglilinaw ni Dizon, referral pa lamang ito at ombudsman na ang bahalang magdagdag ng mga ebidensya para palakasin ang mga kaso bago po ito isampa sa Sandigan Bayan. Wala lang po dyan na hindi pa po namin marekomenda is yung malversation against Speaker Martin Romualdez. Kasi kailangan pa po ng dagdag na ebidensya para dyan. Para ma-establish na may malversation. Sinabi naman po ni Ombudsman Boying Remullac, isasama din po nila kapag nakahanap sila ng dagdag na ebidensya. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala pa rin, voluntaryo ho naman daw haharap sa Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader Sandro Marcos. Ito nga po'y kasunod ng kanyang pagkakadawit sa bilyong-bilyong insertion sa budget matapos nga siyang idamay ng dating congressman na si Zaldico. Giit ni Sandro, handa siyang humarap sa ICI para maimbestigahan. Ayon po naman kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, natanggap nila ang liham ng kongresista. Posible po daw na i-livestream ang pagharap ni Congressman Sandro Marcos kung hindi siya hihiling ng executive session. Ayon po naman kay Sandro Marcos, no one is above the law. Wala raw siyang itinatago kaya kanyang ipresenta ang kanyang sarili sa ICI. Isinusulong naman ng ilang business groups ang pagsasagawa po ng lifestyle check sa mga opisyales ng gobyerno. Sa inilabas po na joint statement ng mga business group, ikinatuwa nila ang pagsasapubliko sa SALE ng mga opisyal. Pero mas mainam daw na gamitin ang mga ito para ma-lifestyle check ang mga opisyales at tiyaking tugma ang uri ng kanilang pamumuhay sa tunay nilang kita base sa naturang mga dokumento. Ang giit pa ng mga grupo o ng grupo, mas madali na raw magsagawa ng lifestyle check ngayon dahil mas madali nang nakikita ang mga aktibidad ng mga opisyales sa social media at kung ano ang luho ng mga ito. Hindi lang kamo yung mga bahay nila. Nakatakda po naman daw desisyonan ngayong araw ng International Criminal Court o ICC ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na balik na rin ang naunang desisyon ng ICC na ibasura ang hiling niya na pansamantalang makalaya. Isa sa publiko po ng ICC Appeals Chamber ang desisyon mamayang alas 5:30 po ng hapon oras sa Pilipinas.
Ayon sa dokumento po na isinumite ng kampo ni Duterte, hindi siya dadalo sa hukuman kapag binaba ang naturang desisyon. Lumagda ito ng waiver at ang tanging pinapadalo lamang niya ay ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman para nga tanggapin ang ilalabas na hatol. Naharap po si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity at nakakulong ngayon sa The Hague, the Netherlands dahil sa madugong drug war na kanyang ipinatupad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!